So tingnan natin itong 4S kasi galing ito sa iyo no? Direct ipakita natin yung picture number 3. Paki-discuss mo nga itong anong 4S kontra dengue as prevention ng Department of Health. So, ito pong 4S na programa ng Department of Health ay tumutukoy doon sa mga paraan para maiwasan po natin yung dengue. Mm-hmm. So, naka-Ingles po ito pero meron din po itong Tagalog na version. Okay. So, itatranslate ko po. Yung Sige. unang S po ay suyurin at sirain yung mga pinamamahayan po, yung mga pinamumugaran ng mga lamok. So, ano-ano po yun? Yung orokan, yung mga plastic po na madalas, di ba, pag umuulan po, lalo pag starting nitong June, dahil sa ulan, nagkakaroon po ng accumulation or naiipon po yung mga tubig doon po sa mga plastic sa bahay. Minsan, hindi napapansin pag halimbawa, sira yung bubong, tapos tumulo po doon sa lalagyan natin. So, pag matagal na po yung hindi po nagagalaw yung tubig na yun, pwede po yung pamugaran po ng mga lamok na nagdudulot po ng dengue. Isa rin yung mga halimbawa, pag may mga sira pong mga gulong sa bahay, so pwede rin yun. Halimbawa, di ba may mga spare po tayo ng mga gulong sa kotse na minsan po nakatiwangwang lang kung saan-saan sa bahay, tapos biglang umulan at naulanan. Pwede rin pong pasukan po yun ng tubig. At ito yan, Dr. David Ong. Picture number 4 direct, ipakita natin yung sinabi ni Dr. David. Yan. So, ikwento mo nga yan. Hindi lamang yung yung gulong. Alam mo, maraming mga paumanhin po 'di ba? Meron tayong mga ang tawag sa kanila yung illegal settler o temporary lang sila as settler. Yung bubong nila may gulong para wag lumipad yung yero. Hindi ba? Makikita po ninyo yan. So, ito yung sinasabi mo, Doc David. Opo, Doc. Ayan. So, ano naman yung paso? Yung paso, 'di ba, nung nakaraang pandemya, nagkaroon po tayo ng mga plantito. So pag nag-uulan tapos naipon po yung tubig doon sa taas po nung paso kasi nga 'di ba, pag naglalagay tayo ng lupa, hindi naman po punong-puno. So madalas pag umulan, pwede rin po yun pamugaran po ng lamok na nagdudulot ng dengue. Yan. So that is 1S. So urine. Ano yung tatlo pang S? Yung tatlo, so yung ikalawa, next po is yung sarili ay protektahan laban sa dengue. So ano-ano yung mga paraan para protektahan natin yung sarili natin, especially sa darating na tag-ulan. So nagsisimula na ngayon. So una, pwede tayong magsuot ng mga mahabang kasuotan tulad namin ni Doc Bien ngayon. Para especially halimbawa yung sa pantalon. So mas maigi magpantalon tas mahabang medyas para maiwasan ring pasukin ng lamok yung, kasi halimbawa nakapantalon tayo pero yung medyas naman natin yung maiksi lang, so pwede pa rin kagatin ng lamok yung paa natin. So mas maganda yung mataas na medyas. Mas maigi yun. Okay. Isa rin yung pwede tayong gumamit ng mga insect repellent. Insect repellent. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay na pwede tayong gumamit nito kasi may mga ibang mga tao, especially yung mga bata po na meron pong mga diagnosis na sa newborn screening na nakikita po, 'di ba, pagkapanganak gumagawa ng newborn screening. Meron pong mga bata na medyo sensitive po doon sa mga ibang ingredients nung mga commercialized na insect repellent. So, yun po yung mga batang hindi dapat gamitan po ng mga ganito kasi yan ang mga nanay, yung mga sanggol nyo baka pahid kayo ng pahid. Baka ini-sprayan nyo ng kung ano ni anak nyo. Tapos, tsaka mag-ingat-ingat din tayo sa pag-spray kasi pag napadami, pwede rin po yung magdulot ng reaksyon sa balat. So, yung iba nagkakaroon ng mga pantal. So, baka papagkamalan po nating bulutong or dengue, yun pala, napasobra lang po tayo dun sa pamahid po dun sa insect repellent. So, yun. Kumbaga may balanse rin po sa paggamit po ng mga ganitong produkto. That is, pang ilang S ka na, Doc? Ikalawa pa lang. Pangatlo? So, yung pangatlo, yun, suportahan natin yung mga fumigation, yung mga nagpapauso. Kung may banta ng outbreak ng dengue. So halimbawa, pag sa isang komunidad napapabalitaan may mga sunod-sunod na mga magkakapitbahay na nagkakadengue, so mas maigi na halimbawa may dumaan po galing barangay na nagpapausok para lang po mabugaw po yung mga lamok. So suportahan po natin yun. Pero
At the same time, iwasan din naman yung sobrang pagpapausok kung di naman po talaga kailangan. Tsaka magsuot din po tayo ng proper na halimbawa face mask, yung sa salamin sa mata. Kasi syempre yung pausok, pwede rin pag nalanghap kasi nating mga tao, yun delikado din. Pwede naman yun magdulot ng paghirap sa paghinga, pwedeng masakit din po sa mata. So mas maigi lumayo muna tayo dun sa lugar kung saan nagfi-fumigate para maiwasan natin malanghap po yung fumigation. Yung fumigation. Okay. May S ka pa ba? Yung dulong S. Ano yung dulong S? So yung dulong S naman sumangguni po tayo sa ospital pag nagkaroon po tayo ng mga simptomas na dulot ng dengue. So tatalakayin po natin yan. Huwag niyong babaliwalain. Sabi niyo, wala yan, lilipas din yan. Ayan, okay. Alam mo, meron akong picture ng lamok. Pwedeng i-describe mo sa kanila para makilala nila itong lamok na to. Ayan, Doc. Ito yata yung... nadinig mo ha, may lamok. Ayan, Doc. Anong ipagkakaiba nitong lamok na to sa ibang lamok? So, ito yung babaeng anopheles na lamok. So, kasi ito pong lamok na ito, yung nagdudulot po ng dengue fever. So, pag nakagat po niya yung balat ng isang either matanda o bata, pwede siya mag-transmit ng virus ng dengue. Yun. So, mapapansin nyo dyan, medyo may mga kulay puti-puti siya. Oo nga. So, yan po yung kakaibang itsura niya. Kasi marami pa naman pong ibang mga uri ng lamok eh. Ito ba yung Aedes aegypti na tinatawag? Yan yung Aedes aegypti. So, kung makita po ninyo, yung lamok may stripe, iwasan nyo. Pag walang stripe, pwede na magpakagat kayo. Well, ingat-ingat lang din. Ingat kasi lang. Baka nakulayan lang pala ng pintura, kaya pala nawala yung spots. Okay. Doc, ngayon, dinakagat na halimbawa yung bata. Doon na tayo mismo sa rashes ng bata. May picture number 7 po tayo. Ipakita lang natin direct para ma-describe ngayon ni Doc David ano yung mga sintomas na babantayan ninyo kapag may suspecha kayong dengue. So, ito, Doc. Ayan. So, meron tayong... may demo si Doc. Demo. Pero ipakita muna natin. Kunwari, ito direct po ay dito isang muna bata. tayo kay David. Ayan. So, kunwari, isang bata. Ang asong ito si Snoopy. Hindi po tayo nagko-commercial. Ayan. Kunwari, bata si Snoopy, no? So, usually, pag mga sanggol pa lang, yung mga less than 2 years old, ang una po nating susuriin ay yung bumbunan po niya. Less than 2 years pag old? Less than 2 years old. Kasi usually po yung bumbunan ng bata, nagsasara to ng mga 18 months eh. Usually mga 1.5 taon. So, ito, kakapain yung bumbunan. Although, mas doktor po yung makapagsabi kasi madalas, pag medyo nakabaon na yung bumbunan ni baby, ibig sabihin, baka may senyales na to ng dehydration o pagkatuyo. Kapag lumubog yung bumbunan sa less than 2 years old, dehydrated malamang. Posibleng dehydrated. Ano po yung mga dahilan na pwedeng ma-dehydrate si baby dulot ng dengue? Una yung lagnat. Kasi pag ang lagnat po kasi ng dengue mataas, minsan umaabot po ng 40. Okay. So may mga bata po na nagkukumbulsyon dahil doon sa lagnat ng dengue. So yun, especially doon sa mga may family history, pag yung mga kamag-anak po natin, yung mga kapatid po ninyo bilang magulang, nagkaroon po ng history po ng convulsion ng bata, pwede rin silang magkaroon ng, yung mga anak po ninyo ay pwede rin po magkaroon ng convulsion pag nilalagnat. At ito po ay... pero hindi naman all the time. So, pwedeng, taas-baba yung lagnat. Pwedeng pag nagbigay tayo ng gamot para bumaba yung lagnat, bababa siya, pero tataas uli pagkataas ng 4 na oras. Okay. So, yung lagnat. So, ano pa? Pwede rin yung pagsusuka. Okay. So, yung nasusuka na pakiramdam, pwede yun. Yung mga pantal, usually, bandang dulo na yun kasi lumalabas pag medyo pabagaling na.